Opo. Ng pangalawang Pangulo na si Attorney Michael Powa. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang impeachment complaint laban sa dalawang matataas na lider. Gusto nang tanggalin ang Pangulo. Gusto pang tanggalin ang pangalawang Pangulo, Attorney. Sabi nga ng karamihan, paano na lang ano na lang ang mangyayari sa ating bansa ngayon? Opo. Alright. Sa panig po ng pangalawang Pangulo, opo, ano yung ginagawa ninyong paghahanda? Kasi may mga lumalabas na balita, ito yung pinaghahandaan ngayon sa panig ng pangalawang Pangulo, ang pagbuhay ulit ng impeachment complaint. Okay, laban sa kanya. At handa ninyong patunayan, okay, lahat yung mga aligasyon na ito ay walang katotohanan. Tama po kayo, no? Yan naman po talaga ang target natin dahil siyempre meron tayong mga complaints na nahihain. Maraming nga nagtatanong sa atin kung ano ang motivation yan, kung political ba yan o ano. Pagdating naman po sa aming mga abogado, siguro hindi na importante kung ano ang motivation dito. Iwan na lang natin sa ating mga kababayan yan. Pero ang tanging hangad lang talaga natin dito ay masagot, no? Masagutan natin lahat ng mga aligasyon para mapatunayan din natin na wala pong katotohanan yung mga katiwalian na binabatikos at binabato nila sa Vice Presidente. Opo. Well, lalo na rito sa aligasyon, Attorney, tungkol sa kanyang confi funds. Opo. At yung lumalabas na pangalan ni Mary Grace Piatos. Opo. Tama po kayo. Actually, naglabas din nga po ako ng statement earlier today dahil may nakita tayong mga headlines, SOCMED post. No, yesterday, nagsasabi na tila ilalabas namin yung tao na si Mary Grace Piatos. At yan naman po ay hindi accurate. No? Ang sinasabi ko dun sa mga, kung pakikinggan niyo po lahat ng interviews ko, ang sinasabi ko is we will just face all these allegations head on. We will show na talagang wala namang fund misuse. No? At syempre, hindi naman may iwasan na matatalakay din dyan yung mga paratang na fake names, umano, and all those things. Pero mukhang ayoko rin naman sabihin na may bad faith on the part of those SOCMED posts. No? Baka hindi lang nagkaintindihan. Opo, tama. Medyo nagkaroon lang ng conclusion na ganun. So nakiusap lang ako sa ating mga kaibigan, siyempre sa media, na wag naman sanang pag-attribute ng statements na hindi ko naman categorically na sinabi. Pero ganun pa man, hindi pa rin naman nababago yung nasabi ko na ang haharapin po natin lahat ng aligasyon na to. In fact, ng Vice Presidente last year pa talagang gusto na niyang harapin at sagutin lahat yan. No? Kaya lang, siyempre bilang mga abogado niya, nagpayo kami, may nakita tayong pagkakamali, no, doon sa naging initiation process. Kaya naghain tayo ng isang petition sa Supreme Court. But again, as we said, expected naman natin, kahit manalo tayo sa Supreme Court, ay meron pa ring second round, no, which is this year. Kaya yan naman po ay pinaghahandaan din natin. Oo. Well, sa second round, gaano po well, kasi nakita na ng mga nag-file ng impeachment ng una. Yung mga nangyaring lapses, yung mga mali, 'di ba? Ito yung pinaghahandaan din nila. Sa panig po ng ating pangalawang Pangulo. Opo. Pagdating sa ebidensya din, ready na ba para harapin ito kung ito ay itinuloy uli? Opo, ready na po tayo. Nabasa ko po ng bahagya yung mga impeachment complaints. No? Although unofficial po yan dahil yan lang po yung mga nagsasirculate online. Wala pa naman tayong official copy at magkakaroon lamang tayo niyan pag umusad na itong impeachment complaints sa camera. No? So,
sa atin naman po, handang-handa tayo dahil very similar lang naman yung mga allegation. Although may mga nadagdag, kailangan natin aminin na may mga dinagdag katulad ng affidavit ng nagangalang Mr. Romil Madriaga. Oho. Yung mga bagay na ganyan ay dinagdag. At handa din naman po tayong sagutin yan, no? Point by point. So, ano lang po, siguro ang mensahe lang natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga sumusuporta sa ating Vice Presidente na handa naman po tayong sagutin lang yan at mapapatunayan naman po natin na walang basihan, no, itong mga paratang laban sa atin. Opo. Well, isa na rito nga sa binabatong issue kaya Vice President Sara yung Confi funds kaya nang nabanggit ko nga kanina. Opo. Yung controversy centered on 158 acknowledgement receipts attached to liquidation report submitted by the OVP sa Commission on Audit. At marami pang iba. Opo. Tama po kayo, no? But definitely yan po ay harapin natin at sasagutin natin ang mga aligasyon na yan, kahit po yung mga aligasyon laban sa kanya sa Confi funds para mapatunayan na walang fund misuse sa tamang panahon. Alright. Okay. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at yung paglilinaw na inyo pong ibinigay dito sa programa ngayong umaga. Asahan nyo po kung ano man yung mga dapat nating itama. Okay, sa mga balita, yan ay gagawin po natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan na makakuha ng tamang impormasyon. Thank you po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ulitin ko lang po na hindi naman po ito atake laban sa ating mga kaibigan sa media dahil matagal ko na pong kasamahan sa mga kaibigan natin sa media. So I think nagkaroon lang ng miscommunication siguro. Yun ang pananaw ko dito. At salamat po sa pagkakataon para maklarify ito. Asahan nyo po, babaguhin natin kung ano man yung mga konting mali na impormasyon na naibahagi. Alright. Attorney, salamat din po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Attorney Michael Poa, spokesperson of Impeachment